All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo. Stories Philippines Podcast. Hey yo, what's up guys? Welcome back sa another episode ng Stories Philippines Podcast. Yes, welcome back. It's me again, your host, Rap. At ako, ang inyong host, Paul. At welcome sa ating, November 1. Unda Special. Undas Special episode dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Kamusta Siyempre, kayo guys? Hindi pwedeng mawalan kasi horror spool podcast eh. Oo, syempre. Diba? So, I hope you're okay sa mga nanonood, nakikinig dyan. Yes. Kung nasa man kayo, kung pupunta kayo ng provinces or kung saan magbabakasyon, ingat po tayo sa pagbibiyahe. Yes. At syempre, hindi mawawala ang mga baon nyo pag uwi. Mga kwentong katatakutan na naman. Gusto ko yung kapag umuwi ng probinsya. Hindi mawawala yung ganun yung kapag kukantuan. May mga baong kwento. May mga baong kayong kwento yung kayo magpipinsan doon sa probinsya tapos magtatakutan. Ikaw, anong experience mo umuwi kayo ng province? Or... Sa akin, wala mga experience na katatakutan. Mga kasi pag ando, puro kainan eh. Puro kainan. Ayun. Ako naman, ako wala. Talagang, since Ilocos nga yung rin namin. Mga Ilocano kami. Oh. Pero, pares kami guys. Kaso, syempre, malayo yun. Hindi madalas nakakapunta. So, yun, wala naman akong experience. Siguro sa mga, nakikiprobinsya lang sa mga tropa. Tapos kapag nagpupunta doon, may mga kwento-kwentuhan din. May mga, lalo, Halloween, di ba? Uso yung kwentuhan na nakakatakot. So, yung mga kwento doon sa lugar nila.
is dala-dala natin pag-uwi tapos kukwento natin sa mga kaklase natin, sa mga kakilala natin. So ito, since kwentuhan tayo ngayon ng mga katatakutan dahil undas, sana mag-enjoy kayo sa mga nakikinig sa atin sa mga taga-ibang bansa. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Creepy. Simula pa lang ng episode eh. Ayan. Ayan, nakakatakot na. Anyari? Uncut to, guys. Walang cut to. Teka lang Anyari? Ano yun? Hindi ko alam, guys. Si ano lang lumabas. Wala. Parang saan ba? Sa loob ba o sa labas? Sa labas. Hindi talaga maniniwala sa Pilipinas. Mawawala sa Pilipinas. Mga kupal na kapitbahay. Kala ko naman minumulto na kagad tayo. Kala ko yung motor ko yung Ayun. So, natakot ako. Kala ko minumulto na kagad kasi simula pa lang ng episode eh. Pero ayun. Anyway guys, yun sa sinasabi ko nga kanina, sa mga nakikinig sa ibang bansa, sa mga OFW natin o yung mga Filipinos overseas, thank you so much dahil nasa top din kayo sa mga listeners namin. And if nami-miss nyo na yung traditional na undas dito sa Pilipinas, no, sana. Kasi maganda talaga dito eh. Maganda magano sa atin eh. So ayan, without any further ado, simulan na natin ang ating kwentuhan ngayong Halloween. Special pa rin natin. Undas special sa Stories Philippines podcast. So, ganun ulit. We have here some stories and we'll give our reactions and we hope you can relate to these stories. Ito sabi ni, by the way guys, these stories are from Reddit. Yan. Reddit. So, yan. Sabi ni Prongski, it's the time of the year again. Well, yung story ko, I didn't experience it, but it kinda concerns me. Nung around 1 week before graduation namin ng college, yun yung days na inaantay na lang ceremony. Nagising ako noon around noon na kasi di naman ako need pumunta school for completion or stuff. Pagtingin ko sa cellphone ko, tad-tad ng text and missed calls. At least 20 missed calls and same sa text. Mga kaklase ko, hinahanap ako. Okay lang daw ba ako, etc. Yung isa medyo worried talaga ang text. And siya din, pinakamadami, missed calls. Ka-close ko na yung girl na yon. So, tinawagan ko siya. Una niya inask, nagpunta daw ba ako ng school nung morning? Sabi ko, hindi. Sarap ng tulog ko eh. Nagalit pa siya kasi akala niya pinagtitripan ko siya. Inassure ko na hindi and inask ko kung bakit. Kasi daw, ilan sila na mga kaklase ko na nandun ang nakakita sa akin palakad-lakad sa school. Di daw ako namamansin pag tinatawag nila. Siya daw nakita niya ako papasok sa isang pinto sa engineering building. Naisip niya daw walang sense ako pumasok kasi di naman kami engineering course. And kabilang building kami. Dalawa daw sila magkasama ang nakita sa akin. Dinescribe pa nila ang damit ko pantaas. Tawag daw sila ng tawag sa akin. Di ko daw pinapansin. Then na-realize nung isa sa nabanggit ko sa kanya na di ako pupunta sa school that day kasi tapos na ang lahat ng completion ko. Nung nagkita-kita daw mga kaklase ko, andun na pag-uusapan nila, kala daw nila mainit ulo ko or something kaya di ako namamansin. Yung isa daw nakasalubong pa ako. Doon nila naisip na kontakin ako. Di naman ako sumasagot. Well, kasi nga tulog ako sa bahay nun. Medyo nag-freak out sila kasi hunyanguting. And graduating kami so paranoid thoughts. Sabi ko na lang, separation anxiety yun kasi maghihiwalay na kami kaya kung saan-saan nila ako nakikita. Pero sa totoo lang, natakot din ako nun. Kasi yung damit ko na pantaas daw na suot, yung suot ko that time. Well, still here so I don't think na nasumpa ako or something. Weird as F experience though. Oo, ang creepy nun. Bakit? Nakita siya palakad-lakad, tulog lang siya sa bahay. Paano? So akala siya, baka niya yun, parang kaluluwa niya.
Baka siya Since yun, tulog tapos hindi siya, niya maalala. or nag-sleepwalk siya. Pero, baka niya yun, tawag doon yung... Possible din naman na pinagtitripan lang siya ng mga classmate niya, di ba? Oo. Nasasabi, nakita Oo. siya. Nakita siya. Pero, Oo. maraming nakakita sa Oo. kanya eh. Tapos, Tsaka, why go through so much effort na ang daming texts and daming calls, di ba? oo nga, kung pinagtitripan lang siya. Oo. Tsaka, baka niya yun talaga yung kaluluwa niya, parang, doon, punta doon, tapos hindi niya lang, nanaginip siya. Or nanaginip siya, tapos hindi niya lang yung maalala din. About sa school. Parang nag-manifest doon yung kanyang, tawag doon, yung spirit. Or isa ring premonition. Kasi graduating daw sila eh. Pero buhay pa naman daw siya buhay eh. pa naman daw siya eh. So, sana. Tsaka ang pinaka-bottom line doon is parehas yung suot niya na pantaas doon sa na-describe. nakita niya. Nakita ng mga classmate niya. So, nga. Possible siguro na yung parang nag-astral projection, tapos projection yung nakita niya. Kasi totoo daw yan. Kasi si Kuya JC kilala mo. Nakakapag ganun daw eh. Oo, nakokontrol daw niya. Pero, grabe. Ano ron daw kasi yun eh. Parang demonic din eh. Kaya, yun. Pero yun, this was posted 5 years ago. So, sana okay pa rin si Kuya. Pero ang weird nun Nakatakot yun, lalo graduating sila. So, talaga nakaka-paranoid yun. Diba? Siyempre, yung mga uso yung malamang talaga meron talaga yung na-aksidente bago mag-graduation, yung ganyan. Diba? Yeah. Sabi nila pagka-graduating daw yung parang malapit sa kung ano-anong bagay. Malapitin ng mga disgrasya. Kaya kami rin na naalala ko ng ganun. Talagang... Nagsimula yun dun sa, di ba? Yung nag-party yung mga Tapos, yung sa bar, di ba? Sa Ozone. Naalala mo yun? Sa Ozone. Ay, oo. Namatay Ganun lahat din ng daw. graduating students. Oo. Tapos, meron din recently, mga 2015 Doon nabuo yung kasabihan na yun. Oo. Tapos, yung nag-swimming sila sa ilog, tapos, tumaas yung, lumakas yung agos nung, tapos yun, namatay din sila. So, yun. Tapos, may naggala, may na-aksidente, iba-iba. Marami kaming naririnig na ganyan ng mga kwento. So, yun. Ingat-ingat na lang tayo kapag graduating tayo, guys. So, ito. Sabi naman ni Mikey TKO. Here's a collection of stories. Ito, collection to. Salit-salitan tayo. Here's a collection of stories that me and my friends have experienced over the years. Okay, number 1, yung story niya. We went out for a surf trip in Ilocos, and on the way back, me and my friends, 5 of us together at the time, encountered a flat. We decided to drive down to Santa Ana, Cagayan, and then to my mom's province in Isabela before heading to Manila. So we drove through the Apari route. I think we were already at the boundary of Apari and Cagayan when we had that flat. It was night. I was assuming it was 7 or 8 p.m. and there was no houses to ask for help in sight. We decided to just fix the flat ourselves and find a vulcanizing shop in the next town. Me and my friend decided to get the jack and the spare out. A couple of my friends took the liberty of taking the flat wheel off while one of my buddies stayed inside the car. We tried calling him to help, but he had that blank, fearful look in his face. We didn't bother calling him out the third time. After fixing the tire, we all rode the van and went off our merry way. When we reached the town, my friend opened up and said the reason why he didn't go down and help was because he saw over a dozen guys wearing monk clothes surrounding the van. We were scared shitless and waited for daybreak before we went out to hit the road again. Grabe. Nag-goosebumps ako doon. Grabe. Nag-goosebumps ako doon. Kaya pala, may nakapalibot na sa... Siyempre, probinsya yan, hindi mo rin alam. Kaya, ganun din, lalo dito sa atin sa Pilipinas, hindi kasi kagaya sa ibang bansa na kahit road trip ka sa kalsada ka, tumira ba sa may sasakyan ka, okay lang. Kasi sa atin, talagang hindi ko alam, delikado talaga kahit nakakatakot yun Nakakita siya ng nakapaligid sa kanya tapos parang
ano to, kulto? Naflatan pa, no? Oo. Kaya, Buti na lang sila. Ito yung second story niya. ito naman. Ang dami niyang karanasan, no? So, ito. We went to Burot, Calatagan for a Barkada summer outing. On the night of it, the Barkada's drunk, let's call him R. You know, the one who always consumes more alcohol than anyone else, fell asleep on the papag table. The table in Burot was higher than the normal dining table, like it was up to my waist, and I stand 6'3". Wow, sana all 6'3". The kubo chairs were pretty high too. Around 2 a.m.-ish, he woke up because he felt a dog licking his face. There were dogs inside the compound owned by the caretakers. At first, he thought that the dog was standing at the table with him, so when he woke up to try to shoo it off, but to his surprise, the dog wasn't as tall as the table. The dogs inside the compound were mongrels, so they were quite short and we didn't see any dogs that big during the day. My friend turned his back over, facing the sea, and just prayed to whoever is up there to just protect him. 2 tents we bought were occupied by my friends who had their partners with them, and us single boys slept inside the van. Eventually, the big dog left. Morning came, and one of the couples who stayed inside the tent claimed that they saw that same dog that R saw when they went out to pee. So, ibang aso. Bukod pa dun sa mga alaga. Inaswang sila. Aswang kaya yun? Ay, oo. Malaking aso. Oo. Imagine mo 6'3". 6'3" daw siya, tapos mataas pa para sa kanya yung papag. Tapos yung aso parang tumayo lang doon, tas dinilaan yung, diba? Merong bang aso na 7-footer? Diba? Wala. So, mahirap yun. Grabe. So, next kwento natin ay ito. Sa kanya pa rin. Galing pa rin sa kanya. Me and my nephews went out driving to Isabela. We regularly drive to the province, so we know the road really well. We were in Vizcaya when this happened. We were headed downhill, and the surrounding area was forestry. Suddenly, a huge ass dog was in the middle of the road. Don't mind the first dog on my second story, pero this dog was really like dogs on steroids. Sobrang laki. It's as tall as a Meralco post. What? Grabe naman. Grabe. I screamed and the manliness out of me. Baka yan yung aso din dun sa Harry Potter. Hindi, yung aso dun sa pinag-istayan nila, nila. Sinundan sila. No? Oo nga eh. Kasi matagkad. Grabe naman kasi. As tall as Meralco post. Seryoso? Diba? Parang higante naman to. Kaya nga. Ito. Insert high pitch. Putang ina. And good thing my nephew had the presence of mind, kasi if ever inavoid namin yung aso, mahuhulog talaga kami sa bangin or mababangga sa bundok. At totoo, lahat sila nakita nila. Paglagpas namin, nagpreno yung nephew ko at bumaba kaming 3, tapos hinanap na namin yung aso pero wala. Imposibleng 3 kaming mamalik mata. Ala, Laking aso naman nun. ala, grabe, sobra. Ala, walang Diyo yan. Pero before that, guys, before yung next story natin, pakinggan muna natin ang mensahe from our friends sa Globe. Oops, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha. At pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, Globe. Sobrang stressful talaga when you do things without getting a break. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to Go Watch and start grinding to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, iWantTFC, or even G-Movies. Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16 gigabytes of data. That's
8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listening to this podcast, and 8 gigabytes of data for apps that you love. You can also get unlimited text to all networks, valid for 7 days. Register now to Go+99 via the new Globe One app or GCash, or dial *143 number sign on your phone. Register to Globe Prepaid's Go+99 now and start seizing the moment. At balik na tayo sa kwentuhan, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Thanks, Globe! So, yan. Thank you for making this episode possible, Globe, no? Yes. Thank you so much po. Salamat. Ayan. So, next na tayo sa ating kwento. Yan. Story na tayo. Last story niya, same tao. This brings me tears every time I remember this. I am a very big Lolo's boy. I was my Lolo's favorite. Every time pag nasa ancestral house kami sa province, I would always sleep beside him or near my Lolo. Years before he passed, palagi kaming umuwi to stay with mom's family. Second bossing ako sa household, syempre kasi Lolo's boy. Before sleeping, I would always ask Lolo to tell me war stories. Sundalo kasi si Lolo noon nung World War. The one story that struck me the most was nung bata daw si Lolo. He was already married, sabi ko noon, di ang bata pa ni Lola. Sabi niya, hindi si Lola ko pero tiwata daw. Syempre, I took the story with a grain of salt at first kasi nga matanda na si Lolo. Years passed, my Lolo's health deteriorated. He had his last good eye blind tapos nagiging makakalimutin na. Di na niya ako minsan nakikilala. Tapos merong coconut tree doon sa compound namin na simula paggising ni Lolo, kinakausap at hinahaplos niya. Ihahatid ko siya doon tapos susunduin ko pagkakain na at kung pinapauwi na siya. Pero syempre, Lolo's boy pa rin. High school na ako this time. One night while sleeping inside my Lolo's room, I had the urge of peeing. Walang CR sa room ni Lolo so I had to go through the dirty kitchen para makaihi ako at uminom ng tubig. Nung nasa hallway na ako malapit sa room ng Lolo ko, may nakita akong babae na magandang lumabas sa room namin ni Lolo. Di ko ma-explain pero sobrang ganda niya tapos sobrang bango. Alam mo yung kinikilabutan ka sa sobrang ganda niya at merong certain glow. Di ko na ma-explain at may kasama siyang lalaki na naka-corduroy at polo. Tumatawa sila habang naglalakad. Parang friends na nag-uusap tas nagtatawanan. You get the gist. Tapos pagdating ko sa kabilang dulo ng hallway, sunundan ko sila pero nawala na sila. Pagbalik ko sa room, natulog na ako. Nagising na lang ako a few hours later sa iyak ng mga tita, pinsan at pamangkin ko. Wala na pala si Lolo. I guess that was my Lolo's way of saying goodbye. At least I saw him one last time. I didn't cry. The one time I cried was nung binuksan yung coffin ni Lolo to give our final respects. Hinawakan ko yung kamay niya at nagmano ako sa kanya dun. Grabe, ang iyak ko talaga. Oh, grabe. Sinundo siya ng diwata. Oo. Tapos nakita niya yung lolo niya na, yun nga, yung Oo. bagets, yung formahan. Oo. Ang galing. Pero, Parang fantasy, no? Parang Oo. fairy tale, no? kala ko naman, may lumabas na literal na babae doon sa room ng lolo niya. Pero grabe yung kikilabutan ka sa ganda. No, yung itsura nun, no? Parang, yun nga, parang na-imagine ko yung parang nag-glow, tapos No, may... diwata talaga, Oo. no? Parang yung kanina yung pinapanood nating Korean, Oo. yung blurry pa yung Oo. So, yun guys, ang next story natin. Thank you kay Mikey TKO for sharing those stories sa Reddit. At ito, ang next, parang mahina yung mic ko, parang mahina. Ito pala yung may nagsabi, yung malaking aso dun sa previous story, di kaya Great Dane lang yun. Yung isang dog naman na kasing laki ng poste ng Meralco. Shit, ano yun? Diba? Oo nga. Possible na Great Dane, no? Hindi ko Malaking alam. aso, Great Dane. Diba? Lahi na aso. Lahi ng aso. Okay, Malaki lahi yun aso. na Great Okay. Dane. Pero, come to think of it,
paano magkakaroon ng Great Dane dun sa probinsya tapos gala na Great Dane, di ba? Native. Kasi ang mga aso lang daw ng mga caretaker doon yung isang particular breed eh. So, hindi sa kanila yun. Alam mo namang pag-alagala lang yung Great Dane doon. Kapitbahay, ganun. About your lolo, I feel you, bro. I lost my lolo recently. I was a lolo's boy. So sad. So, yung nakita mo na lalaki na kasama ng magandang babae was young version ng lolo mo, like we've mentioned. Tanong ko lang, the night na namatay lolo mo, you were sleeping beside him. Di mo napansin na he's not breathing? Ito, sumagot, sabi niya. I couldn't quite explain pero the dog was big as hell. I'm quite a dog lover and would spot a nice dog from afar pero wala talagang big dogs yung caretaker. Yun, di ba? Puro Ascals or mongrels. Oh, so yun yung English ng Ascals, mongrels. Oh. Social. So pag may nagtanong na sa akin, anong breed ng aso ko? It's mongrel. Mongrels. It's mongrel. Anong mongrel? I-search mo lang. Research mo na. Ayun. Regarding my lolo, I didn't because I was sleeping at a separate mattress sa floor. I remembered uttering night law, then I slept. My gramps had trouble hearing and was almost deaf, so I kinda got used to not having reprise from him a lot. Ito ang inaano ko Paano yung lola niya, di ba? So, ibig sabihin, Kabet. hindi, parang hindi niya talaga, kumbaga, parang totoong minahal ka nun. Kasi parang mas mahal niya yung diwata, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko rin... Kasi even in his last moments, 'di ba, yung parang hindi na siya makaalala. Ang mas naalala niya pa yung parang yung diwata kaysa dun sa lola niya, 'di ba? Yung lola niya, maaga namatay yung lola niya. Oh. Ewan, walang particular, malay mo siguro baka separated. Kunyari first love niya yung lola, yung diwata. Tapos parang may balik lang. Hindi lang respeto yung nila. Sabi, hindi magiging posible na magsama tayong dalawa. Mga ganun yung sa mga yung mga stories na fantasy stories. Diba? O baka yung lola niya rin yun mismo. Na parang naano lang sa isip niya na yung asawa ko maganda, diwata ka, ganun. Baka yung lola niya rin yun mismo, no? Posible rin, no, di ba? So, yun. Ganoon naman tayo kung ano yung sinasaksak palagi natin sa isip natin. Kumbaga, parang yun yung nangyayari. Diba? Yun yung... I hope na okay yung aming sound. Kasi parang may mahina, may malakas. Pero, ayun, guys. So, next story na tayo. Ito naman kay Humanis. I live in a 2-bedroom apartment in Taguig. My roommate was out of town for the weekend, so I was plopped down on the couch the whole night, watching movies. I turned the AC up in my room and left the door open. I think I fell asleep at around 2 p.m. I think I had a bad dream, and I realized that it was just a nightmare, so I pinched myself hard. I woke up, and the TV was off. The living room was warm. I was still sitting on the couch, but I was weirded out that the whole place was so dark. There wasn't even light from the street lamps filtering through the curtains. I walked to the windows and looked outside. Finding that the whole block had gone dark, a blackout, I thought to myself. I flicked the light switch on to no effect, confirming my suspicion that we didn't have electricity. So I was going back to the couch when I saw the shadow of a man standing in my room. Then I thought to myself that this was still just a dream. So I slapped myself across the face and violently shook my head. I woke up again. The whole thing was a dream. My face didn't hurt. I was still on the couch under my comforters and just sat straight up. I think the remote on my chest fell to the floor. Then I noticed that the entire room was dark. TV was off. I was feeling hot, no AC. Baka blackout nga. Yun yung first thought na nag-crept into my head. It was 12:30 a.m. by the wall clock. I kind of forgot about the man in my room. I went back to sleep. When I tell my friends about the cool dream within a dream, they tell me that I may have astral projected.
How else would I have known about the power outage even before I finally woke up? Then, they think the man in the room was a ghost. To this day, kinikilabutan ako. You know. To this day, I'm still an atheist and I believe the whole thing was just a false memory or hypnagogic hallucination. My friend think it was paranormal experience though. And it's cool to have a story like this. Oh. At naranasan mo na yan, yung kala mong nananaginip ka, pero panaginip talaga. Yes. Kala mong nagising ka na. Yes, recently lang. Siguro like 2 weeks ago. Naranasan ko talaga siya. Na parang gising ka na, tapos parang andun ka sa certain situation. Kasi nandun ka sa loob ng panaginip mo, tapos parang hindi ko na maalala in particular kung ano yung situation dun sa dun sa panaginip ko na yun. Pero naalala ko, akala ko talaga gising ako, akala ko buhay ako, akala ko nandun na ako sa particular situation na yun. Tapos parang kusa lang na gumagalaw yung katawan ko, kusa lang ako na parang nag-go with the flow ako sa mga nangyayari. Pero alam ko na parang hindi ito yung tunay na nangyayari, parang hindi ito yung ako, 'di ba? Parang hindi ko makontrol yung sarili ko. Tapos akala ko alam kong nananaginip ako, pero alam ko nagising din ako dun sa panaginip ko. Tapos bigla ang nangyari, bigla akong nagising dun sa panaginip ko na yon. Tapos akala ko gising na talaga ako. Tapos ayun, edi go with the flow ulit sa mga nangyayari. Tapos bigla uli akong nagising, knowing na dalawang panaginip pala yung dalawang panaginip, parang layer first dream, nagising ako. Tapos dream pa pala yon, tapos reality. Yun. Ako rin, pero madalas kong mapanaginipan, nalalaglag ako sa higaan. Tapos, edi kala mo nagising ka na, tapos panaginip pa rin. Tapos yun, tsaka ka magigising, manlalaglag ka ulit. Parang gano'n. Yung pala paa mo lang, lalo doon sa taas, kapag natutulog ako doon madalas dati. Tapos alam mo yung kapag gising mo yung parang hingal na hingal ka, tapos yung ang bigat ng pakiramdam mo. Init na init ka, ganun yung pakiramdam. Siguro may nakatingin sa'yo. Pero ito may lalaki daw. Tapos ang nakapagtaka dito, alam niyang brown out sa panaginip. Di kaya nag-sleepwalk siya. Tapos nakita lang niya na may lalaki talaga. Tapos akala niya. Nangyari na din yan sa akin. Like siguro mga more than once. Na parang alam mo yung nangyayari sa paligid mo, pero alam mo din na tulog ka. Yung parang hindi literally, pero parang in a sense, parang nakita mo yung sarili mong tulog nandun. Alam mo natutulog ka, pero parang gising ka, nakita mo yung mga nasa paligid mo. Ito nga yung comment sabi, reminds me of the movie Conjuring 2. Whenever Lorraine does astral projection, she would see ghosts. Diba? Diba? Napanood mo na yun? Conjuring 2. Hindi. I think maganda yan. So yun, i-review natin yung susunod. Tapos, yung mga pelikula dito sa Discovery, nag-subscribe ako para magre-review kami ng mga mga movies. So yun, tapos may nag-comment pa, sabi, ang ganda, mga ghost adventure yan. Ito, haven't seen the movie though, atheist man ako. I still don't like horror movies. Atheist siya pero na-experience niya paranormal, pero yun nga, ini-insist niya pa rin na hallucination. Wala, ganun talaga siya. Ganun talaga Okay. So, thank you po sa pag-share ng story. So, eto. Second to the last story. Sabi ni Konnichiwa Diyos. Naisip ko lang, parang laging nakakakita ng supernaturals ay toddlers. My tita told me a story noong 2 years old daw ako. Nakita nila ako na nakikipaglaro sa tito ko that just died. Medyo prankster daw kasi ang tito ko. Pag nagyoyosi daw yon, ginagaya ko. Niyoyosi ko toothpick. Noong lamay ng tito ko, nanonood daw ako ng TV while imitating my tito with my toothpick, and I shouted, "Daddy, Daddy!" while pointing at the TV. Ayun, takbuhan sila. Takbuhan. Ito sabi ko, totoo nga daw yun. Yung mga bata, may imaginary friend ako.
Minsan daw nakita ng mom ko gumagalaw yung chair na nasa tapat ko. Tapos sabi ko, Mom, meet my friend JJ. Creepy. Uy, ang creepy mo. Yeah, yung sa mga, di ba, sa mga horror bata. movies, di ba, yung may mga imaginary friend. Tapos yung pala, demonyo pala yung imaginary friend nung Pero bakit kaya madalas bata yung... Siguro kasi wala pang mukhang. Wala pang... Tapos may tinatawag di kasi sabi sa Bible school dati. May tinatawag na age of accountability. So, yung ano ka pa, yung innocente ka pa talaga. Tapos, oo. Wala ka pang alam sa mga tama at mali na ginagawa. So, pure na pure pa yung mind mo, yung spirit mo. Wala pang fear, wala pang ano. Oo, wala ka pang konsepto ng fear, wala ka pang konsepto ng mga multo-multo, ganyan. Kaya, siguro ganun. So, ito, last story natin, guys. So, thank you kung hanggang ngayon ay nakikinig ka pa rin at nag-enjoy sa ating kwentuhan at takutan dito sa Stories Philippines Podcast. At ito, from Chikyu Ruru. Sabi dito, this story happened to my friend. A couple of years ago, pumuntang barkada namin sa Gigantes Island sa Iloilo. Napuntahan ko na to. Pagkatapos ng island hopping, nagpunta kami ng Parola kasi maganda daw yung sunset doon. 4 lang kami na tumuloy kasi yung iba gusto na magpahinga. Tagi-isang habal-habal kami. Pagdating namin sa Parola, ayun, picture taking, selfie, akit ng Parola, picture ulit, at nood ng sunset. Nung malapit ng dumilim, nag-decide na kami na bumalik sa resort. Normal naman yung experience ko noong uma-under na yung Parola. May mga batang kumakaway at nagbababay. Tapos tuloy-tuloy na yung biyahe namin pabalik. Yung friend ko, yung pinakahuling nakaalis sa amin. Nung paalis na daw sila, nakita niya na madami daw tao na nakahilera sa kalsada. Sabi ko, baka katulad lang din nun yung sa akin na may mga tao din pero sobrang dami daw talaga. At nakatingin lang sila sa harapan. Madilim na daw yung daan, rough road at walang poste bukod sa mga bahay sa tabing kalsada. Dahil probinsya, medyo malayo ang pagitan ng mga bahay. And by that time, kinakabahan na daw siya. Si kuyang driver na madaming daldal na nung papunta sila ng Parola pero tahimik na din. Hindi pa rin nawawala yung mga tao sa daanan. Maya-maya inabot daw sa kanya si kuya na parang stick. Kinuha niya yung stick pero ganun pa din madaming tao. Naisip niyang palitan yung hawak nung stick para medyo naka-expose. Ayun yung unti-unti na nawala yung mga tao. Pagbalik sa resort, sinoli na niya kay kuya yung stick at nag-thank you siya. Ngumiti lang daw si kuya at hindi na nag-explain. Months after niya na ma-share yung experience niya kasi hindi naman nagbi-bring up sa trip. So akala niya ganun din yung nangyari sa amin. Nung kinuwento niya, tsaka namin na-realize na 1 year after Yolanda, kami pumunta ng Gigantes at tinamaan yung island ng bagyo. Ala. Goosebumps. Yung mga nakita niya siguro yung mga biktima, mga inanod sa... Oo. Para saan kaya yung stick? Parang pantaboy, no? Siguro pangontra kasi. Oo. Siguro si kuya, parang may umaano mo yung bumubulong. Hininga. Baka may, parang rastaman yung kuya. Parang may third eye din siguro si kuya nakita niya. Or, syempre, since taga dun siya, alam niya yung... Oo, yung mga ganun. Grabe. Iloilo. Nakakatakot ka. Nagpunta rin kami dyan eh. Nag-overnight kami sa isang resort, tas kubo, tas kami lang nandun. Hindi kami makatulog kasi parang may naglalakad-lakad sa paligid ng kubo namin. Yun, sobrang creepy. Anyways, guys, sabi may nag-comment, ito yung pinaka nakakatakot na story dito. Para saan daw stick yan? Hula namin baka anting-anting. Yung batang kumakamay, where they goes to? I don't think so. May kaunting liwanag pa nun eh, nung nakita namin sila. Siguro sila din yung mga bata na naglalaro doon nung dumating kami sa Parola. At least sila kumakaway, unlike sa nakita ng friend ko, nakahilera, tapos nakatulala. Ngayon kakatakot nga daw yun. Parang na-imagine yung zombie. So yun guys, thank you so much sa pakikinig sa
episode namin ito ng Halloween special pa rin, no? Undas special. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Kung kayo may mga istoryang nais ipadala sa amin, kayo lamang ay sumulat o mag-email sa storiesphdpodcast@gmail.com at sa mga social media accounts namin na nakalink sa episode description. Ikaw, may sasabihin ka ba? Ano bang babatiin? Sasabihin ko lang guys, always stay safe. Yan, sana palagi kayong safe and sound. And sa panahon na to, Undas, All Saints Day, All Souls Day, yan. Gunitain natin yung mga malapit sa atin na namayapa na. So, sana, kahit pa paano, yun nga sabi, dalawin nyo sila, baka sila pa yung dumalaw sa inyo. Pero kung, ayun nga, sarado yung mga sementeryo, ganyan, tulad dito sa Antipolo, sarado yung mga sementeryo. So, yun, siguro, pwedeng bahay-bahay na lang, at least yung maalala natin sila. So, yun, I hope this kind of season brings comfort sa inyo. Kasi, di ba, yung iba, mga pagantong season, parang bumabalik yung pain na namatayan sila. Pero yung iba, parang, ito yung times na parang nako-comfort sila kasi naaalala nila. Instead of being painful, yung nare-relieve sila na they're thinking na yung mga namayapa, they're in a better place na ganyan. Tsaka pagkakataon din to para sa family reunion, di ba? Yung iba, kung wala lang pandemic di ba? Oo. Magsasama-sama para lang gunitain. Ganda. Sayang. So, yun guys. Maraming salamat sa pakikinig at patuloy na pag-support dito sa Stories Philippines Podcast. I hope na ma-share mo to sa mga kakilala mo para mas lumawak pa at mas gumanda pa yung content ng podcast na to. Makakapag-share pa tayo ng maraming kwento na galing sa inyong mga listeners din. Thank you so much po. So, yun guys. Again, my name is Rap. And ako po si Paul. At thank you for listening. This is Stories Philippines Podcast. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.